Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Roti Lutz, Almida Awas, beloved daughter po ng ating William Wolf Pastor, beloved Sam Pastor. Amen. Praise the Lord sa magandang papuring awit para sa makapangyarihang pala ng ating pinamahal Peso Kristo. Amen. Praise the Lord. Sa ating pagpatuloy, narito po tayo ngayon sa pakinig ng buhay na patotoo, na kung saan ito po ay dadalhin ng aming beloved Dream Preacher, beloved Brother Nilo de Guzman. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, my beloved, my co-preacher brother Eddie Grafani. Amen. Hallelujah. Magandang gabi sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga minamahal sa ating palatuntunan. At nais ko po muna, mga minamahal, tayo dumalangin sa ating mahal na Panginoong Sus upang hingin natin ang gabay sa ating pag-aaral ng Kanyang salita. Amen. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ka, mahal na Panginoon, sa gabing ito. Dinadakila ka namin, mahal na Panginoon. Ikaw ang Diyos, amang banal na punong-puno ng kabutihan sa aming buhay, O Diyos. Minsan pa, mahal na Panginoon, leading prayer. My beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, dakilang Diyos, gabayan mo kami, amang banal, sa aming pag-aaral ng salita mo, Ama. Sa ganang wala akong magawa, O Diyos, ikaw ang aming inaasahan. Mahal na Panginoon, O Diyos, alalulinisin mo ang mga puso, O God. Lord, in the name of Jesus, mahal na Panginoon, samahan mo ng iyong kapangyarihan, pag-ibig, ang iyong mga salita. Dakilang Diyos, ito ang aming samot dalangin at sa lahat ng mga alinlangan, sa lahat ng mga hadlang sa aming pag-aaral ng salita ng Diyos, cast out in the name of Jesus right now. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Mga minamahal, handa natin ating mga Bible, mga kapatid ko, at pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba. Natatangi po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, dakila ang kanyang pangalan. I give double honor and respect to the prophet of God, our beloved Honorable Evangelist Will de Estrada Almeida. Ganoon din ang kanyang beloved children, the whole Almeida family. At patuloy natin minmahalin na alaala ang ating beloved Honorable Stan Pastor Lina C. Almeida. Amen. At ganoon din po ang mahal sa lahat ng aking mga kamanggagawa at mga mangangaral, mga kapatid sa ating pong banal na gawain. Praise God. Dito po sa ating bansa, sa labas ng ating bansa. Amen. Mga kapatid, tayo po ay magbukas ng ating talata dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 5, talatang 25 hanggang 34, mga kapatid ko. Basahin po natin ang mga talata ito. Ang beloved Brother Ed. Amen. Dito po sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo Marcos, Kapitulo 5, versikulo 25 po hanggang 34. Amen. At isang babae ay may 12 taon na inaagasan, at siya ay nahihirapan ng mga maraming bagay ng mga manggagamot, at nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik, at hindi gumaling ni kaunti man, kundi bagkos lumubha siya. 27 po. At sa pagkarinig niya sa mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan, sa likuran niya, at hinipo ang kanyang damit. Sapagkat sinasabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. At paglakay, naampat ang kanyang agas, at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot niya. At si Jesus, sa pagkatalastas niya agad, sa kanyang sarili ay may umalis na bisa sa kanya, at nagdakay pumihit sa karamihan at nagsabi, sino ang humipo sa aking mga damit? At sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mong sinisiksikan ng karamihan, at sinasabi mo, sino ang humipo sa akin? At luminghap siya at sa palibot upang makita siya ng gumawa sa bagay na ito. Ngunit ang babae na takot at nangangatal, palibhas ay nalalaman ang kanyang nangyayari. Lumapit at nagpatira pa sa harap niya at sinasabi sa kanya ang buong katotohanan. 34 po. At sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka na ng panampalataya mo. Yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Pagpalain ng mahal na Panginoong Jesus ang kanyang salita sa gabing ito, mga kapatid. Only believe, mga minamahal. Yan ang ating pong title, mga kapatid. Maniwala ka lang, mga minamahal. Only believe. Praise God. Minamahal, madalas nating maririnig, mga kapatid ko, itong senaryong ito, mga kapatid, na isang babaeng inaagasan ng 12 taon. At kung paanong siya po'y kinahabagan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, kung paanong natanggap niya ang pagpapala ng mahal na Panginoon at kanya pong nakuha yung atensyon ng ating dakilang Diyos, mga kapatid.
Alam niyo, may mahal dito sa ating nabasa, bago po nakatanggap ng himala ang mga tao po sa Bible, hinihipo sila ng dakilang Diyos. Or mga minamahal, ang mga tao po ang humihipo sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Nakita niyo po, minamahal. Kaya sabi po ng Marcos Kapitulo 6, talatang 56, sabi rito, saan man siya pumasok sa mga nayon, o sa mga bayan, o sa mga bukid, ay inilalagay nila sa mga liwasan ang mga may sakit at ipinamanhik sa kanya na ipahipo man lamang sa kanila ang laylayan ng kanyang damit at ang lahat ng nagsihipo sa kanya ay pawang nagsigaling, mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Amen. Isa rin po, mga kapatid ko, na pangyayari dito po sa pagpapagaling ng mahal na Panginoon sa napakaraming mga tao. Sabi po rito, mga minamahal, lahat po ng nagsihipo sa ating dakilang Diyos ay nagsigaling, mga kapatid ko. Amen. Praise the Lord. Purihin ang dakilang Diyos. Kaya nga, mga minamahal, bago natin balikan, mga kapatid ko, yung 12 taong inaagasan, ay meron pa rin pong isang pangyayari, mga kapatid, sa ating dakilang Diyos dito, na siya naman ay nagpagaling ng kitungin, mga minamahal. At kaya sinunod-sunod natin ito, mga kapatid ko, para maunawaan natin, makita natin, mga minamahal, na sa Diyos ay walang imposible. Yes, amen. Mga kapatid. Marcos Kapitulo 1, talatang 40 hanggang 42, mga minamahal. Mark chapter 1, verse 40 hanggang 42. Dito po sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 1, versikulo 40 hanggang 42. At lumapit sa kanya ang isang kitungin na namanhik sa kanya at nanikluhod sa kanya at sa kanya ay nagsasabi, kung ibig mo ay maaring malinis mo ako. At sa pagkaawa ay inunat niya ang kanyang kamay at siya ay hinipo at sinabi sa kanya, ibig ko, luminis ka. 42 po. At pagdakay, nawalan siya ng kitong at siya ay nalinis. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. If you are willing, sabi ng taong ito, you can make me clean. Wait, mahal. Ang sabi ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, I am willing. Amen. Praise the Lord. Be clean, sabi ng Bible. Wait, mahal. Kaya tumanggap siya ng kagalingan, mga kapatid ko. Wait, mahal, gustong-gusto ng dakilang Diyos na tayo pong lahat ay tugunin sa ating mga panalangin. Amen. He is willing, mga minamahal, na tugunin tayo sa ating mga panalangin. Ang Diyos natin ay hindi po kailanman nagtatangi ng tao, mga minamahal. Siya po noon, ngayon at magpakailan pa man. Siya po ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Siya po ang Diyos na naghimala sa New Testament at siya rin po naghimala, mga minamahal, sa ating panahon ngayon. Sapagkat ang sabi po ng Bible, mga minamahal ko, He never changes. Amen. Hindi po siya nagbabago, mga minamahal. At His touching, sabi rito, is healing power, mga kapatid. Healing power saan? Hindi lamang po sa ating mga karamdamang pampisikal, kundi maging sa ating pong mga kabuhayan, mga inmahal. Praise the Lord. Maging sa ating mga trabaho, maging sa ating mga tahanan, mga kapatid ko. Pangako niya, yung kagalingan ng ating karamdaman, mga inmahal. Ang presensya po ng dakilang Diyos, mga kapatid, yun yung healing power. Dahil nahahabag ang dakilang Diyos sa atin, mga minamahal ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, tingnan nyo muna rito, mga inmahal. Dito po ay meron po tayong matututunan dito, mga kapatid. Sapagkat may mga nagtatanong kasi, mga minamahal, na bakit lumapit naman ako? Bakit ako'y nanalangin naman? Bakit dumalo naman ako sa Jesus Miracle Crusade? Bakit hindi ako gumaling? Bakit hindi ako tumanggap ng kagalingan? Mga minamahal, sasagutin yan. Ito po ang ating mga talata. Matthew chapter 9, verse 27 hanggang 30, mga kapatid. Tingnan natin ito. Ito po, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 9, versikulo 27 hanggang 30. At pagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng dalawang lalaking bulag na nagsisigaw na nagsasabi, mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David. At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kanya ang mga lalaking bulag at sinasabi sa kanila ni Jesus, nagsipampalataya baga kayo na magagawa ko ito? Sinabi nila sa kanya, oo, Panginoon. Nang magagayoy, kanyang hinipo ang mga mata nila at sinabi, alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo. 30 po. At nakadilat ang kanilang mga mata at mahigpit na pinagbili ni Jesus sa kanila na sinasabi, ingatan ninyong sinumay, huwag makaalam nito. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Sabi ng Bible, then touched he their eyes, saying,
according to your faith, Amen. be it unto you, mga minamahal. Oh. Mga kapatid, ang dakilang Diyos ang nagpapagaling ng karamdaman. Siya po ang lumulutas ng ating mga problema, mga kapatid ko. Pero hindi po pwede, mga minamahal, na mamandohan natin ang dakilang Diyos. Na kung ano yung gusto natin, may mahal, ay pwede niyang gawin sa atin, mga kapatid. Mayroon pong kondisyon, mga mahal. Ang dakilang Diyos kasi, tinatanong muna na dito sa may karamdamang ketong, mga mahal. Ang sabi rito, alinsunod ba sa inyong pananampalataya? Siyang, no. Mga minamahal, sabi rito, mga kapatid ko, humihingi sila ng kagalingan, mga minamahal, sa karamdaman. Ano po, mga minamahal? Ang sabi niya rito, mga kapatid, sa 28, pumasok siya sa bahay. Nang pumasok siya sa bahay, nagsilapit sa kanya mga lalaking bulag at sinabi sa kanila ni Jesus, nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito? Yan ang tanong ng mahal na Panginoon. Tinatanong tayo ng dakilang Diyos, mga minamahal. Ang ibig sabihin dito, mga kapatid ko, yung kagalingan gusto natin, yung kahilingan natin, may mahal na gusto nating makamtan, mga kapatid ko, yan po'y binabase ng dakilang Diyos sa pananampalataya. Praise the Lord. Amen. Mga minamahal ko. Sinabi sa kanila ng may karamdaman, oo, Panginoon. Sabi sa 29, alinsunod sa inyong pananampalataya ang siyang mangyari sa inyo. So mga kapatid, ganito yan. Kapag tayo po ay dumadalo sa gawain ng dakilang Diyos, may mahal, attentive tayong nakikinig, mga kapatid ko. Kung ano po yung porsyento na makukuha mong faith sa iyong napapakinggan, mga kapatid, yun po yung porsyento na makakamtan natin, mga mahal, sa ating mga kahilingan. Ganun po yun. Kaya kinakailangan po natin, mga minamahal, ng true faith. Amen. Ang true faith, effective faith, mga minamahal, ay may resulta, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Ang ibig sabihin kasi ng true faith, mga minamahal, ay nasa Lucas 1:37. Ang sabi po ng talatang ito, Luke chapter 1 verse 37, for with God nothing shall be impossible. Yan ang meaning ng faith. Ang faith po from God ay nothing is impossible. Amen. Praise Wala pong imposible, mga minamahal ko. Kaya sa mga member po ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal ko, pinangunahan po natin, beloved, Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, minamahal. Malalim po ang faith ng mga member dito. Bakit? the Lord. Amen. Thank the Lord. Dahil binigyan tayo ng personal experience ng mahal na Panginoon, mga patutuo, mga minamahal, mga himala, pinagpala ang buhay, mga kapatid. Kaya nga may mga patutuo tayo na papakinggan, mga minamahal ko. At ang mga miracle po, signs, wonders, mga minamahal, na naririnig nyo, nababalitaan nyo po sa gawaing ito, hindi po tao ang may gawa. Amen. Hindi po si Evangelist Almeida ang gumagawa, kundi ang makapangyarihang Diyos, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ang kamay ng ating mahal na Panginoon ang gumagawa, mga kapatid. At sapagat sinasabi ng unang Korinto Kapitulo 2, talatang 4 at 5, mga minamahal, ang aming pangangaral ay hindi sa mga salita na nagmumula sa tao, yung mapanghikayat na salita, mga minamahal, kundi saan? Sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, basahin natin. Dito po, unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 5. Ang aking panalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. 5 po, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Ang aming pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, mga minamahal, kundi, sabi rito, mga kapatid ko, sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masandig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Mga minamahal ko. Kaya nga nagmamanifest po ang power ng dakilang Diyos dito, mga minamahal. Ngayon sa huling panahon po natin, mga kapatid ko, nakikita natin ang mga milagro ng dakilang Diyos sa gawain ito. Para kumbinsihin po tayo. Amen. Para kumbinsihin ng dakilang Diyos ang lahat po ng tao. Nabigyan na po natin ng importansya, mga mahal, ang ating mga kaligtasan. Amen. Bigyan po natin ng pagpapahalaga yung kaligtasan natin. Dahil kung hindi pa natin pahalagahan ang kaligtasan natin, mga minamahal ko, naku po, mabuti pang hindi na tayo sinilang sa mundo, mga kapatid. Oh. Kasi sabi po ng Hebrew chapter 2 verse 3 and 4, how shall we escape? Sabi rito. Saan? Fires of hell. Basahin natin. How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him? Verse 4, God also bearing them witness,
both with signs and wonders and with diverse miracles and gift of the Holy Ghost according to His own will. Yan mga minamahal ko, may mga pruweba pala eh. Dito mga minamahal, ito po kasi yung Book of Hebreo, ito po ay, kung babasahin mo ito, Book of Warning po ito eh. Mga minamahal. Pawang babala sa mga mananampalataya. Sabi ron, paano natin matatakasan? Paano tayo makatakas? Meaning po nun, paano natin matakasan ng impyerno? Kung ating pababayaan ang dakilang kaligtasan na sabi dito, mga minamahal, na sinamahan, mga minamahal ko ng signs, wonders, and miracles, mga kapatid. Kaya napakahalaga po, mga minamahal, ng kaligtasan. Ang hell po, ang impyerno, mga minamahal, ginawa ng dakilang Diyos para kay Satan lang eh. Amen. Hindi po para sa tao, mga kapatid. Katunayan, ang sabi nga ng John chapter 3 verse 16 hanggang 17, sabi niya po rito, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Sa verse 17, "For God sent not His Son in the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved." Ganyan kabait ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Hindi siya naparito sa lupa para hatulan po ang mundo, mga kapatid. Lahat tayo makasalanan eh. Kinakailangan sa atin, may mahal, itapon tayo sa impyernong lahat eh. Pero sa kabutihan ng mahal na Panginoon, sa kanyang pagmamahal, mga minamahal, sabi niya rito, naparito ang anak ng Diyos sa mundo not to condemn the world. Sabi niya rito. Para hindi po hatulan ng mundo, kundi para iligtas. Mga tingnan nyo sa Tagalog po. Thank you, Lord. Ito po, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 17. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang na sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. 17 po, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutang ito, sa sanglibutang upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Ganyan kabait ang ating mahal na Thank you, Panginoon. Lord. Praise Kaya mga kapatid ko, sikapin natin magkaroon tayo ng true faith. Mga minamahal. Faith, hindi galing sa mind natin yon, mga kapatid. Hindi galing sa mind natin, galing sa dakilang Diyos yon. Amen. Kaya kung wala ka pang salvation, kung hindi ka pa naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal ko, yung faith na nasa iyo, belief lang yan. Mga mahal. Sa isip lang yan, mga kapatid. Hindi pa kikilos ang dakilang Diyos dyan. No? Hindi pa natin makakamtan yung mga kagalingan, mga pangako ng dakilang Diyos yan, mga pagpapala niya. Kinakailangan po, mahal, tanggapin mo yung salvation. Kapag wala ka pang kaligtasan, mga minamahal ko, wala ka pang true faith at effective faith. Naalala ko tuloy, mga kapatid, ang isa nating yung ating mga motorcycle group, mga minamahal. Yung grupo ng ating motorcycle group, mga kapatid, na yan po'y pinapadala ng ating beloved evangelist Will Estrada Almeida sa ating mga krusada saan mang sulok ng ating bansa, mga minamahal. Humayo po sila at sila po'y nag-share ng ebanghelyo, mga minamahal, sa East Avenue Medical Center. Yan po'y sa Quezon City, mga minamahal. East Avenue. At doon po'y nakakita sila, mga minamahal, ng 1-year-old na bata. Mayroon po siyang cancer sa mata, mga kapatid. May taning po ang kanyang buhay 5 days. Mga minamahal. Alam po ninyo, mga kapatid, sa Diyos talaga walang imposible. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dala nila yung gospel. Mga minamahal, yung gospel yan ang buhay natin, mga kapatid ko, yung salita ng Diyos. Ibinahagi, sinyer, mga minamahal, ang ebanghelyo, kabutihan ng dakilang Diyos, mga himala niya, mga minamahal, ng gawaing ito, mga kapatid ko, sila'y sumampalataya, buong pamilya. Tumanggap sila sa dakilang Diyos, mga minamahal ko. Habang yung bata ay nakaratay, 5 days na lang mamamatay na, mga kapatid. At naniwala ang buong pamilya, nagpabautismo sila sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal ko, by immersion. Alam po ninyo, mga minamahal, after po ng baptism, pinag-pray ng grupo ng Jesus Miracle Crusade yung bata. Ipinatong po, mga minamahal, ang kanilang kamay sa bata. In the name of Jesus Christ. Mga minamahal, gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Then, umuwi na sila. Wait, mahal. Umuwi na po yung grupo natin after prayer. So, after 5 days po, binalikan po nila sa ospital. Pagbalik nila sa ospital, mga mahal, nakita nila, nagliligpit na po
yung magulang, nagliligpit na po yung buong pamilya para umuwi, mga minamahal. Pinapauwi na sila ng doktor. Mga minamahal, nagtanong bakit? Ano nangyari, mga minamahal? Ang sabi ng pamilya, after nyo pong ipanalangin, natunaw po ang cancer sa mata. Wala na pong makita ang doktor. Kaya pinapauwi na po kami. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ganyan kadakila ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Mga minamahal. Buhay ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Kaya sinasabi po, mga minamahal ng dakilang Diyos doon sa bulag, 2 bulag. According to your faith, be it unto you. Mga minamahal. Sa iyong pananampalataya, yun ang mangyari sa iyo, mga kapatid. Kaya yung pamilyang yun, may mahal sa ospital, nakikinig sila ng taimtim sa salita ng Diyos. Tumubo yung kanilang pananampalataya. Tumalima sila, mga minamahal, yung paraan ng kaligtasan, mga kapatid ko. Tinanggap nila ang dakilang Diyos bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. At mula sa araw na yon, sila po'y nangako na lahat sila maglilingkod sa dakilang Diyos, minamahal. Kumilos ang kamay ng Diyos. Ganun po ang mahal na Panginoon eh. Kaya, halimbawa, mga minamahal, sa buong pamilya, ang isa po may malubhang sakit. At palalapitin ninyo sa dakilang Diyos, mga minamahal, yung may sakit lang. Hindi po siya gagaling. Hindi po siya gagaling, minamahal. Kailangan buong pamilya magkaisang dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon dahil hindi na kayang manalangin, mga minamahal, nung loved ones na malubhan ng sakit, mga kapatid. Hindi na nga makapag-concentrate, mga minamahal, sa sakit na nararamdaman, sa hapdi, mga minamahal. Oh. Grabe na, mga kapatid ko. Kaya ang sakit niya, may mahal, pinahintulot ng dakilang Diyos para sa buong pamilya. Para maglingkod lahat sa mahal na Panginoon. Kaya tandaan po natin ito, may mahal, kung gusto nating tugunin ng dakilang Diyos ang ating kahilingan, mga minamahal, hindi kailanman mauuna ang miracle, mga minamahal. Ang dapat mauna, ikaw na lumapit sa Diyos. Amen. Yan po, mga minamahal, ang aral dito na nakuha natin. Hindi mo makakamtan yung miracle ng dakilang Diyos hanggat wala kang pangako sa mahal na Panginoon. Tulad po ng babaeng inaagasan ng 12 taon. Mark chapter 5 verse 25 hanggang 26, sabi rito, isang babae na may 12 taon ang inaagasan at siya'y napahirapan ng maraming bagay ng mga manggagamot. Imagine, mga minamahal, 12 years inaagasan. Dating mayaman ito, mga kapatid. Pero namulubi siya. Sabi ron pinahirapan siya ng maraming bagay ng mga manggagamot at nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik. So, namulubi siya. Sabi pa ron at hindi gumaling ng kaunti man, mga mahal, kundi bagkus lumulubha siya. 12 taon na, mga mahal, nagsuffer, mga kapatid ko. Tapos, lumulubha pa siya ng lumulubha. Kaya sabi po ng 27, pagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus ay lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at hinipo ang kanyang damit. Sapagkat sinasabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit ay gagaling ako. At pagdakay na ampat ang kanyang agas at kanyang naramdaman na sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot niya. Amen. Praise the Lord. Amen. Nakita nyo, may mahal? Nakipagsiksikan ng babaeng inaagasan, maaring sa kanyang pakikipagsiksikan, pagapang na lang, may mahal, gumagapang na lang, pilit na lumalapit. 12 years, may mahal, ubos na yung kanyang dugo. Alam na mga kababaihan niya, may mahal, gaano kahirap, mga kapatid ko. Sinikap niyang makalapit. Kahit hirap na hirap siya, mga minamahal ko, sinikap niyang makalapit. Lumapit siyang punong-puno ng pag-asa at ng pananampalataya sa dakilang Diyos. No choice na, mga minamahal, ubos na yung kanyang pera sa ospital. Ubos na yung kanyang pera sa doktor, mga kapatid. Namulubi na siya. Ang tanging chance na lang, mga minamahal, ang tanging pag-asa na lang, narinig niya, mga minamahal, ng mahal na Panginoon, mga kapatid ko, ay nagpapagaling sa kanilang lugar. Sabi niya, mahigpo ko man lamang ang kanyang damit, gagaling ako. Hallelujah. Sabi ng 34, sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo. Purihin ang mahal na Panginoon. Ngayon, mga minamahal, maaaring may mga sakit tayo, mga kapatid ko, sa ating mga tahanan ngayon. May mabibigat tayo mga problema, may mahal sa ating mga tahanan. Lumapit tayo sa dakilang Diyos na may buong pag-asa at may matibay na pananampalataya.
Mga mahal, buuin na po natin ang pananampalataya, mga kapatid. Magtiwala tayo sa mahal na Panginoon. Siya po ang Diyos na hindi nagtatangi ng tao. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Siya ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay dito sa mundo, mga kapatid. Sino ka man, anuman po ang estado natin sa buhay, mga minamahal ko. Kahit na basurero ka, mga minamahal, kahit na mayaman ka, may pinag-aralan, wala, mga kapatid ko. Lahat tayo pantay-pantay sa paningin ng mahal na Panginoon. At ikaw po ang dahilan kung bakit ibinigay ng dakilang Diyos ang buhay niya sa krus ng Kalbaryo. So number 1, mga mahal, gagawin natin, draw near to God. Lumapit tayo, mga mahal, sa dakilang Diyos. Obedience, number 2. Sumunod tayo sa Kanya. Number 3 is trust and confidence, mga minamahal ko. Magtiwala tayo, mga minamahal, sa dakilang Diyos. Sa ating mahal na Panginoon, in Jesus ministry, mga minamahal, sa New Testament, lahat ng hinihipo ng dakilang Diyos at lahat ng humihipo sa mahal na Panginoon, pinagpapala, gumagaling, tumatanggap ng himala. Mga minamahal. Saan man naroon ang dakilang Diyos, mga kapatid ko, nandoon ang mga tao. Lahat ay gustong humipo sa dakilang Diyos. Ngayon, mga mahal, ang hipo ng mahal na Panginoon, yung presensya niya. Nandito po yung presensya niya. Mga mahal, hallelujah. Yung kanyang healing power, yung financial freedom, mga mahal, naglulutas ng problema ang mahal na Panginoon, gaano man kabigat, at nagbubuo siya ng pamilya, mga kapatid ko. Amen. So, paano mga mahal, sa huling bahagi ng ating pong tinatalakay, mga kapatid, paano natin mahihipo ang dakilang Diyos para tayo tatanggap ng pagpapala ng mahal na Panginoon? Mga mahal, believe His word. Amen. Praise the Lord. Maniwala kayo sa Kanya. Only believe. Amen. Maniwala ka. Isuko mo ang buhay mo sa Kanya. And do the will of God, mga mahal. Paano ang pagsuko ng buhay sa dakilang Diyos, mga kapatid ko? Sa John chapter 3, verse 3 and 5, mga mahal, may gagawin tayo. May gagawin tayo, mga minamahal ko. Hindi tayo hihingi lang, mga kapatid, pagkatapos wala na. Mga mahal, gusto ng dakilang Diyos, tuloy-tuloy ang pagpapala sa iyo. Paglapit mo sa Kanya, mga minamahal, hindi ka naaalis sa Kanya, mga kapatid. Makita mo yung Kanyang mga blessing, yung mga pagpapala niya, peace of mind and peace of the heart, mga minamahal, miracles, mga kapatid ko. Mga minamahal, kapag nakita mo yung hindi ka naaalis sa Kanya, mga kapatid ko, ano una natin gagawin? Be born again. Amen. Be born again. Sa John chapter 3, verse 3 and 5, sabi ng Bible, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban ang tao ipanganak na muli, sabi rito, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Verse 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Maliban na tayo po ipanganak muli sa tubig, mga minamahal ko, by immersion, at sa Holy Spirit, mga kapatid, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Ayaw po ng dakilang Diyos ng relihiyoso lang tayo, mga mahal. Gusto ng dakilang Diyos maging anak kanya, mga kapatid. Maging anak kanya. Amen. Amen. John chapter 1, verse 12, mga mahal, huling talata, But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name, mga kapatid ko. So, mga minamahal, ito na po ang sagot doon sa ang lahat ng tao po ay nilikha ng mahal na Panginoon. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos, mga kapatid. Amen. Hindi lahat. Yun lamang pong sumasampalataya. Sabi ron, but as many as receive Him, sino man ang tatanggap sa dakilang Diyos, may mahal bilang tagapagligtas, to them gave He power to become the sons of God. Sila lamang ang binibigyan ng karapatan ng dakilang Diyos, maging anak niya, mga kapatid ko. Yung sasampalataya sa Kanyang pangalan. Kaya purihin ang mahal na Panginoon, mga minamahal, doon po sa ating mga kababayan, mga kapatid sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, na sila po ay nagnanais, mga minamahal, pagpalain ng dakilang Diyos. Mga kapatid ko, meron tayong krusadang gaganapin, mga minamahal ko. Yan po ay sa dako po ng Olongapo City, mga minamahal. Amen. Sa Olongapo City po, mga kapatid ko, ay idadaos natin ang ating krusada, mga minamahal, sa darating na linggo, mga kapatid. Praise the Lord. At ang address po niyan, mga minamahal, ay sa Marikit Park, near SM Central, Olongapo City. November 12 po yan. This coming Sunday, mga minamahal.
November 12, Sunday, 12 noon, mga kapatid ko, onward. Amen. Praise the Lord. Marikit Park, near SM Central, Olongapo City, mga minamahal. Yan po ang pagkakataon natin, mga kapatid, mga minamahal ko, na dalhin nyo ang inyong may mga karamdaman na, mga minamahal, walang imposible sa Diyos natin, Amen. mga Praise kapatid. the Lord. Amen. Gagaling kayo, mga minamahal, In Jesus' name. mga kapatid Amen. ko. Pero ito po, mga minamahal ko, ang lagi nating tatandaan, mga kapatid ko, na sinasabi ng banal na kasulatan. May mahal, nagpapagaling ang dakilang Diyos, sabi ng ating napag-aralan, according to your faith, be it unto you. May mahal. Kaya pagdalo natin sa ating mga krusada, mga minamahal, attentive po tayo, mga kapatid. Pahalagahan po natin, unawain natin, may mahal, at ibigay natin ang puso natin. Bigay natin ang lahat sa Kanya, mga minamahal ko. Pag nakita ng dakilang Diyos, naging katulad tayo nung babaeng inaagasan, mga minamahal, nagpupumilit, mga kapatid ko, kahit mahirap, may mahal. Sabi ng dakilang Diyos, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Kaya mga mahal, sa isang magandang awitin, mga kapatid ko, ay mga mahal, atin pong idalangin ang iyong mga pangailangan. Narito po sa magandang awitin. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuting magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved ordained preacher, beloved brother Nilo D. Guzman, sa salita ng ating pinakamahal Panginoon. At ating po napakinggan kung paano po tayo pakinggan, paano po tayo dinggin ang ating pinakamahal pa Jesucristo. Kailangan po natin lumapit sa ating pinakamahal Panginoon. Kailangan po natin sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Kailangan po natin buong pusong sumampalataya sa ating pinamahal na Jesucristo. Kaya sa aming mga kababayan, ito po, hallelujah, ay isang paanyaya na tayo po'y lumapit sa ating pinakamahal Panginoon dahil totoo ang pangako ng ating dakilang Diyos. Mayroong kapahamakan at mayroong pagpapala pag tayo po ay sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Kapahamakan, pagtanggihan po natin ang pag-ibig, alok ng ating pinamahal na Jesucristo. Sumunod pa kayo sa miksing panalangin bilang paglapit, pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. Sundan niyo po ang mga panalangin ito. Opo, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakila at makapangyarihang pangalan mo po, mahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat, dakilang Diyos. Ako po iyong iniibig. Narito po ako, isang taong makasalanan, lumalapit sa iyo, mahal na Panginoon. Buong puso, nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa lahat-lahat ko po mga pagkakasala, pagkakamali, hallelujah, sa makasalanan ko po. Patawad, dakilang Diyos. Ayaw ko po ng buhay makasalanan. Tulungan niyo po ako, mahal na Panginoon, na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Tinatanggap kita, aking Diyos at aking tagapagligtas. Sa makaparang pangalan ni Jesus, aking dalangin. Amen. Praise the Lord.
At tuloy-tuloy na po, kami po ay manalangin. Hallelujah. Opo, aming pinakamahal na Panginoon. Maraming salamat na kailan Diyos sa inyong dakilang pag-ibig. Sa pangunang panalangin po ng aming mahal na Pastor Wildis Almeida, your intem prophet, O God. Aming pong sama-samang dinadalangin sa iyo dakilang Diyos. Patawarin niyo po ang lahat pong mga baguang tumanggap sa iyo sa mga oras nito. Patawarin niyo po sila, mahal Panginoon. Tulungan niyo po sila na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Iligtas niyo po sila, mahal Panginoon. Ganun din po ang kailang mahal sa buhay. At isulat niyo po ang kailang mga pangalan sa aklat ng buhay diyan sa iyong kailan sa kalangitan. Ano man po ang kailang mga pangalan, dakilang Diyos, walang imposible sa iyo, mahal na Panginoon. Ito po ay masamot dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating mga pangailangan, tulad nga po ng ating napag-aralan, hallelujah, walang imposible sa ating pinamahal Peso Kristo. So, nang dalangin po natin, Bilang Pastor, tayo po yung lubusang sumampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. At bilang point of contact po, ipatong po natin ang ating isang kamay sa ating ulo at isang kamay o sa gadget po nating ginagamit at isang kamay, hallelujah, sa parte ng karamdaman, problema, kahirapan, spiritual problem, bisyo po, dalawang kamay po ating itataas, hallelujah. Tayo po yung sumampalataya. Opo, aming pinakamahal na Panginoon, hallelujah, sa mga pangalan niyo po, dakilang Diyos, sa pangunang panalangin po ng aming mahal na Pastor Wildis Almeida, mahal Panginoon, patawarin niyo po kami, dakilang Diyos, sa lahat-lahat po na yung mga pagkukulang, pagkakamali sa iyo. Marapatin niyo po kami, mahal na Panginoon, sa mga oras nito, lalo na po sa mga aming prayer request na aming pinapaabot sa iyo, mahal na Panginoon. So, nang dalangin po ng aming Pastor, abutin niyo po, dakilang Diyos, ang lahat po na sumampalataya sa iyo, ang mga nagpadala ng kanilang mga pangalan, ganun din po sa lahat ng kapatiran na patuloy na umasa. Abutin niyo po, dakilang Diyos. Isa na po riyan, aming beloved William nang namaga po kanya ang paamala Panginoon. Pagalingin niyo po dakilang Diyos, beloved Sister Inocencia de la Cruz, mahal na Panginoon, hallelujah, complete healing po. Walang imposible sa iyo dakilang Diyos. Ganoon din po, beloved brother Mark Joseph de la Cruz, na siya po ay makabasa sa kanyang exam. Ganoon din po, beloved brother Vic De Leon Trompeta, na tuluyan na po, mahal na Panginoon, mawala ang panakit at pamaga ng kanyang ngipin. Beloved Cirilo Mercado, complete healing po, mahal na Panginoon, sa kanyang kidney complication. Ganoon din po, beloved Glisel Mi Ripoyo, pagalingin po, mahal na Panginoon, sa kanyang panakit ng kanyang dibdib, tiyan, at mayroon po siyang ubo at plima. Beloved Ferino Velasco, complete healing po, dakilang Diyos, at makalabas na rin po sa hospital. Beloved Nelda Romero, na patuloy po paglilingkod ang kailangang buong pamilya. Panghawakan niyo po, mahal na Panginoon, hallelujah. Beloved Alcantara Jica, hallelujah, na gumaling po, hallelujah, sa kanyang mga karamdaman. Opo, mahal na Panginoon, lahat po ng mga pangalan, lahat po dakilang Diyos na karamdaman na ay binanggit. So, nang dalangin po ng Bilang Pastor, pagkalob niyo po, hipuin niyo po, pagalingin niyo po dakilang Diyos, niya ay mga kapatiran na hindi po nagpadala ng kanilang pangalan, na patuloy na umasa sa iyo dakilang Diyos, lahat ng uri ng karamdaman, di mo karamdaman, hallelujah, sakit sa puso, hallelujah, problema, kahirapan, high blood, sakit, hallelujah, mga cancer, demons, cast out in Jesus' name. Be healed, lahat ng karamdaman, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, complete healing, and be blessed in the mighty name of Jesus. Problema, kahirapan, lahat ng karamdaman, cast out in the mighty name of Jesus. All vices be gone, all problem be solved right now in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Sa unang dalangin po ng mahal galang Pastor Wildis Almeida, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Alam po natin, hallelujah, tayo po patuloy na pinagpapala ng ating pinakamahal na Panginoon. Sa unang dalangin po ng ating beloved Pastor Wildis Almeida. Muli, narito po ang aming beloved ordained preacher, beloved brother Nilo D. Guzman. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Tayo po, mga kapatid ko, ay muling magpapaalam sa inyong lahat, mga minamahal ko, sa gabing ito, at maraming salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, huwag niyong kaligtaan ang ating po mga gawain, mga kapatid ko, dito po sa ating pong Jesus Miracle Hour. Ito po ay mula Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 7 hanggang alas 8 po ng gabi tayo. Mga inmahal, ang ating pong Facebook page, mga kapatid, ay JMCIM, mga inmahal, alas asin, Bataan. Ayan, mga kapatid ko. At mga minamahal, huwag niyong kalilimutan yung aking binanggit kanina, mga minamahal ko, yung ating upcoming crusade, mga kapatid, sa dako po ng Olongapo City. Mga minamahal, purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Huwag niyo pong kalilimutan, mga minamahal ko, yan po ay sa darating na linggo, mga kapatid. Ulitin ko po ang address, mga minamahal. Yan po sa Marikit Park, near SM Central, Olongapo City. Mga minamahal, November 12, mga kapatid. Sunday, alas 12 ng tanghali, mga minamahal, ang ating pong gawain dyan.
Yan po'y libre, mga minamahal ko. At mga minamahal, magkita-kita po tayo ron. God willing, mga minamahal, malusog ang ating pangatawan. Pansamantala, mga minamahal, kami nagpapaalam sa inyong lahat. At mga minamahal, kami po'y babalik sa araw ng bukas, mga minamahal, sa habag at biyaya ng dakilang Diyos. Mga kapatid, sa ngalan ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, inyo balingkod simpapawid Brother Nilo de Guzman, Brother Eddie Grafani, technical side po natin, mga mahal, Jeremiah Arisgado and Joy Arisgado nagsasabing, we love you so much po, but there is Jesus who loves you more and more. God bless you all. Good night po.